時過ぎと8時前ですね。ただもう24時間やってますので、その料金です。はい。はい、行きます。はい、勝間さんお願い。私何時頃が大体？あとね。Hello, ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Osawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Osawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayo mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa. Huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Ito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, wag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Hitori janai. Kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program ni Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, malulutas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ulit lang Mag-usap Tayo, Vicky Osawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Malulutas kapag nag-usap tayo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, Vicky Osawa, na Mag-usap Tayo. Naku, may tumatawag. Pasensya na. Close ko muna. Ayan po. Pasensya na, may biglang tumawag, nag-ring siya. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Siyempre, nakita nyo po, napanood nyo ang ating mga besi-besi. Siyempre, si Miss ang kumanta, number 1, Miss Ladine Rojas. At ang nag-compose ay si Miss Super Maestro, Mr. Benny Saturno. And don't forget, when it comes, pag narinig nyo ang Miss Ladine Rojas, andyan ang beautiful, mabait at laging naka-smile. And, siyempre, ang ating mga besi-besi na super actress, super joyu, mga super talaga sila international. Kilala sila sa buong mundo. Number 1, siyempre, our besi, Miss Jacqueline Jose and Judy Ann Santos. And don't forget, napapanood nyo po ang Cooking with Miss Judy Ann Santos. Ang dami niyang putahe na napakasasarap at minsan ginagaya ko po yan. Kaya pag nagluluto ako, tinitignan ko yung mga technique ni Miss Judy Ann. Nasa YouTube po siya, panoorin nyo. May mga bagong panlasa ng mga ulang Pilipino na talagang wow, yummy talaga. And you can try. Talagang step by step tinuturo niya. At saka natural po ang pagtuturo niya. Walang, alam niyo yung maraming mga etching. Hindi. Talagang direct to the point. Eto yan, ganito yan, ganon. So yan po. And the super director, don't forget, our super director, Direct Dante Brillante Mendoza. And syempre pa, Miss Beverly Cayman na sumisikat lalo dito sa Japan, ang super singer galing Pilipinas na mabait na, very sweet pa, at totoong-totoo siya. Kaya po yan ang ating dapat unang-unang pasalamatan bago tayo magchika-chika dahil marami po tayong mga
chika-chika ngayon, marami-rami tayong balita dahil nagsimula na ang PCR Kansas. November 2, nagsimula na ang PCR na mga lumalabas ng mga businessman sa airport. Ay mamaya ibabalita natin. And our big news for today, ang balita po ng isang kababayan natin na half Japanese siya, ipinaglaban siya ng kanyang mother. At so far, so good. Mamaya po, pakinggan nyo. Nagsalita po sila, pero nga lang, privacy matters kasi hindi po natin pinakita ang face nila. Pero na-interview po natin and very thankful, isinare po nila lahat yon. And also, sa mga kababayan ko na bago po ako magsimula, magko-commercial muna ako. Kasi po, maraming umorder na mga juice na iniinom ng inyong lingkod. Hinihintayin ko pa po yung delivery ng pet bottle. Kasi nag-order po kami and it will take some time. Yung pong mga ingredients nandito na, we already ordered. Well, this is all sa Yamanashi po namin lahat. Yamanashi product po talaga siya, pati yung mga ginagamit namin, mga ingredients, more on Yamanashi and the water, syempre, galing sa bundok. Pakihintay lang po yung mga umorder sa amin ng mga juice na JNV. Pasensya na po talaga. I-deliver po namin niya. Hintay lang namin yung, yung bottle na in-order po namin. Medyo natagalan ngayon. Compare before. Gomenasai po. Onegaishimasu. And syempre, ang ating tagline, bago ang lahat, ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Harapin natin ang inyong mga problema na magkasama. At laging tandaan, hindi kayo nag-iisa. So, yan po ang ating tagline na hanggang ngayon, hindi ko pa rin kabisado. Well. Pero nasa puso ko naman po yan. Ulitin ko po ulit. Ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Harapin natin ang inyong mga problema na magkasama. At laging tandaan, hindi kayo nag-iisa. Story Janay. Tandaan po niyan. Kahit ano pong problema dumating sa atin dito sa mundo, habang tayo nabubuhay, passing by lang ho yan. But remember, panalangin sa Panginoon. Trust God. Number 1 po yan. Ang panalangin sa Panginoon, basta deep inside your heart na, well, trial lang ito. Siguro sinusubukan lang ako ng Panginoon. And I know I can do it. I can do it. The words I can do it, napakalaking tulong po niyan. Lalo na kung halimbawa, mararamdaman nyo na, ano ba ito? Ayoko na, nag-iisa na lang naman ako. Ito na naman, dumating na naman. Bakit? Ano bang ginawa ko? Ano bang kasalanan ko? No question ask. Just ask help from God. Kung dumating po ang mga problema na sometimes, bakit? Anong kasalanan ko? Diba? Bakit? Lahat ginawa ko na. Mabait naman ako. Tinulungan ko siya, tapos ganito ang gagawin. No question ask. Natural lang po yan. Part yan ng buhay natin na tumulong at part ng buhay natin na merong pagsubok. Yung pagsubok na yan, nasa sa atin po yan kung magiging weak tayo o magiging strong. But you want to stick to the life na masaya, be strong. Every trial in this world ay para lalo tayong maging strong. Never give up. Mamaya pa maririnig nyo ang salita ng mother ng half Japanese na si Mr. Hiro na sinabi ng mother niya, never give up. Yes po. Maraming pagsubok, maraming ups and downs, maraming nakakainis, nakakaiyak, nakakaasar, nakakagigil, but smile. Smile is the best answer. At siyempre, mag-usap tayo. Pag-usapan niyo po. Lalo na sa families, hindi po nawawala ang problema. Hindi nawawala ang, ano ba yan? Ang arte naman, wag na nga lang, di na nga lang. Pupunta ako sana siya, bigla naman ganun-ganto. Okay lang yon. Just ask her, ask him, bakit? Ano ba nangyari? Kasi minsan naka-schedule ka, magkikita kayo, biglang hindi siya darating pala. Biglang nag-text sa'yo kung kailang nasa train station ka na. Well, you have to ask. Malay nyo, may talagang super importanteng nangyari. And remember, wala pong dapat sisihin kundi ang ating sarili dahil we have old enough na ang desisyon ay nasa sa atin. Alam na natin ang mali, alam na natin ang tama. So, please, to make yourself happy, to make ourselves happy, and be free for all the troubles sa isip natin at sa katawan natin. And, para hindi po tayo magkasakit, is to make yourself be positive, to think positive. Everything is positive. Don't just say, you don't need this because this is an old one.
think positive, do something. If you really think na hindi na talaga kailangan to, well, throw it. But it doesn't mean na you just throw it. Bigyan nyo, malay nyo, may mabigyan kayo. Kasi po ang nangyayari pag merong mga bagong gadget, pag-usapan naman natin ng gadgets, ay wala na, luma na to, tatapon ko na lang o ano. Bago nyo itapon, isipin natin mga kababayan natin sa Pilipinas, di ba? Baka may mga ngailangan. Although sabi nga, hindi, pag pinadala mo, gastos lang eh. Pero why not? A little help, di ba? In 1 year naman siguro, bago, kung halimbawa yung cellphone mo, after 2 years, ayaw mo na. Ang gagawin mo pera siya sa pawn shop or anything. Bakit na lang hindi natin ipamigay sa mga kaibigan natin, sa mga taong, alam mo naman, sa mga bata, di ba? Sa mga kapatid natin. Kasi maraming gadget dito sa Japan na kaparis ngayon po, magkakaroon na ng iPhone 12, di ba? Meron na, kaya lang super order pa. So mga kababayan ko, ang sa akin lang po, ang mga pagsubok, ang pagtulong sa kapwa-tao ay nasa puso. At nasa puso niyan, huwag niyo pong tatanggalin. Kung halimbawang merong ups and down na nainis kayo, stick to it. Kung gusto niyo tulungan, stick to it. Just be straight to the point. Eto ako, eto tayo, ganito mangyayari. Are you ready for that or not? Ganun lang po. Yun po ang para both side, hindi kayo magkakaroon ng misinterpret sa isa't isa. Okay po, mahaba na ang aking chika-chika. Ngayon po, babalik ulit natin ang aking ginawang editing na Sa Buhay Mo, Hawak Mo. Ito po ay inedit natin nung isang linggo pa. At marami pong nagre-request na gusto nilang ulit pakinggan. So, for the meantime, uulitin po natin ang ating Buhay Mo, Hawak Mo. And please, anong ulam nyo kaya? Alam niyo, hindi ko na naman natanong mga ulam eh. Yan po, let's go for Buhay Mo, Hawak Mo. Onegaishimasu. Please listen po. Thank you. Pag-ibig sa sariling pag-iisip. Sa parehong paraan na mayroon ka ng lahat na katangian na kinakailangan para sa tagumpay ng iyong kilalanin at linisin ang buhay upang gamitin ang mga ito. Hindi mo ito maaaring gawin bilang pag-aalala, pangkalahatan. Dapat mong tiyakin na may pinakamahusay na paraan upang taasan ang mga positibong pag-iisip, lalo na para sa iyong anak. At maiwasan nila ang puwersa sa negatibong mundo. Ang magkaroon ng mga positibong magulang na mahalin sila ng walang kondisyon nang sa gayon ay makikita natin ang magandang kapalaran na kanilang pupuntahan at pagsisikapan na may dalang saya sa buhay nila. Dapat nating simulan ng ating sarili bago ka humantong sa ibang tao. At nang sa ganon, maging tahimik na ang mga hadlang, ang mga negatibong pag-iisip. Ang mga bagay na nakikita natin kapag pinikit natin ang ating mga mata, dito ay isang katotohanan na kapag tayo ay naiinis, ayusin ang araw sa parehong paraan na mayroon ka ng lahat na katangian na kinakailangan para sa tagumpay ng iyong kilalanin at linisin ang buhay upang gamitin ang mga ito. Hindi mo ito maaaring gawin bilang pag-aalala, pangkalahatan. Dapat mong tiyakin na may pinakamahusay na paraan upang taasan ang mga positibong pag-iisip, lalo na para sa iyong anak. At maiwasan nila ang puwersa sa negatibong mundo. Ang magkaroon ng mga positibong magulang na mahalin sila ng walang kondisyon nang sa gayon ay makikita natin ang magandang kapalaran na kanilang pupuntahan at pagsisikapan na may dalang saya sa buhay nila. Dapat nating simulan ng ating sarili
bago ka humantong sa ibang tao. Kapag ang isang tao na gusto mong tulungan ay maging masaya, subalit ikaw sa sarili mo ay malungkot, ay hindi makakaganda, bagamat maganda ang iyong hangarin. Maglaan ng oras na alamin ang iyong sarili, kung ano ang nangyayari sa iyong sariling pamamahay o buhay bago mo tuklasin ang buhay ng iba. At sa ganoon paraan, ang pagtulong mo sa kapwa-tao ay mas lalawa na may pag-iisip na positibo. At sa ganoon, maging tahimik na ang mga hadlang at nang sa ganon, maging tahimik na ang mga hadlang, ang mga negatibong pag-iisip, ang mga bagay na nakikita natin kapag pinikit natin ang ating mga mata. Dito ay isang katotohanan na kapag tayo ay naiinis o nagagalit, ang pag-meditation ay napakalaking tulong upang makalmante natin ang ating pag-iisip, damdamin na negatibo. At isa rin po ito sa magandang magagawa ng magulang para sa ating mga anak. Ang maipakita ang mahalin ang ating sariling asawa. Ang pinakamagandang bagay na magagawa ng magulang para sa isang bata, ito ay ang pag-ibig sa asawa o asawa na hindi ka mabubuhay sa tinapay lamang. Kailangan nilang ibalot sa pag-ibig ang ibang mga tao at ang mga bagay ay maaaring pigilan sa paring paraan na mayroon ka ng lahat na katangian na kinakailangan para sa tagumpay ng iyong kilalanin at linisin ang buhay upang gamitin ang mga ito. Yan po ang ating Buhay Mo, Hawak Mo by Vicky Ozawa. Nag-narrate po tayo niyan at tayo ang nagsulat niyan. So sana po makatulong sa inyo, and please remember, sa bawat pagsubok ng buhay ay may magandang sagot yan kung iisipin natin ang laging positibo. Laging positibo lang po, the best answer. And remember, just smile. Everything that comes up in this world sa atin, sa mga problema, kahit ano pa man, galing sa Panginoon niya at sinusubukan lang tayo. So, kung okay lang po sa inyo, meron po tayong FB page na Buhay Mo, Hawak Mo, at yan po, maglalagay tayo ng mga positibong mga ipag-iisip kung paano natin makokontrol ang mga negatibo at labanan ang mga pagsubok na hindi natin minsan makaya na. Onegaishimasu po. Ngayon po, bago na kaming segment. Dahil November na, naglagay po kami ng bagong segment na idea na in Japanese and in Tagalog. Andito po kasama natin ang newscaster natin ngayon, si Mr. K. Magsisimula po siya at itatagalog ko po. For today po kasi, medyo baka may mga error, please be patient na lang po muna. Parang kaming nagsisimula ngayon. Pero nag-practice po kami kanina, in fairness ha. Nag-practice kami kung paano. Kasi ang gaganda po ng mga balita ngayon dahil okay, Mr. K, are you ready? Hi, konnichiwa. Konnichiwa, magandang tanghali. Mr. K des. Yes, sir. Ano pang unang balita natin tungkol sa mga Vietnamese? Hi, Gunma ken de okay, sa Gunma. Buta nga sumalimashita. Alam niyo po ba, sa Gunma ay may nahuling mga foreigner na
sorry to say, nakakasad. Nagnakaw ng baboy na buong baboy. それでベトナム人の男性と女性が、オーバーステイなんですが、この人たちは13人が逮捕されました。 Eto po, 13 Vietnamese nahuli at mga wala po silang visa. Nahuli po sila. ポリスがバハイを捜索しましたらですね、 Okay, tingnan may Tagalog siya, bahay. コンテナ Ang 床下から鶏が30匹、 30 匹. Hay, それからモデルガンがだらdalawang model gun. 刀ですね、 Katana, が4本、 4 piece. それから金属バット1本、 Kinso ko ba ito, nani? 金バット、ス Baseball? ティールのベースボールバット使ったそうです。 My God. So ito po, pinasok sila ng mga pulis at alam niyo ang mga nakita. 30 manok. Doon po sa, doon ko nihaytetan desu 床 ka? の縁の床下ですね、隠してあったの。 Kasi ang mga, minsan ang tatami rito, may butas, di ba? Minsan, ゆ doon sa ilalim po daw nun, nakalagay yung 30 sanjup, piki. そうです。冷凍されたフリーズになった鶏が30匹。 30 pirasong manok, pero naka-freezer na siya. Hay. で、この人たち、 And then, 2 model gun, and 4 na katana at isang baseball bat. Hay, 13 silang nahuli. Hay. で、この人たちは、やっぱりベトナム人を相手に SNS を通じてフォーセールしてたらしいですね。 Okay po, yan. Naano po sila, na booking sila because of SNS, mga internet po. Yung SNS po, binibenta nila ang mga nananakaw nila sa kapwa kabayan nila. Doon sila nahuli. Hay. まあそれも容疑なんですが、まあ、一番の最初の容疑はやはりオーバーステイでの入管難民法で逮捕、ポリスに捕まる。それから見つかったらしいですね。そういろいろ調べていったら。Ang una po talaga is yun lang sana sa ang nangyari po, ang naging big deal nila problema is mga wala silang visa. No visa. それで、ブータの毛なんですけど、ブータはどうなってるんですか？一匹？豚が、それでまあ、切ってあるでしょ？豚、生きてる豚が盗まれたらしいんですが、それが飼ってる人のうちからポリスに電話したら、いろいろ調べていったら、そのベトナムの人たちが容疑で浮かんできて、調べたら、その人たちのうちからやっぱり鶏とかいろんなものが見つかったということですね。So, ang unang problema lang is yung baboy. Pagpunta ng mga pulis doon, mas marami silang nakita. At ito po ay nagkaroon ng bookingan dahil sa SNS. Kaya kayo po, kung sino man po mga kababayan natin o hindi man kababayan natin na nagbi-business ng, alam niyo na, yung illegal na bagay, be careful po. Be careful kasi po ngayon, ang pulis, meron pong nakamonitor talaga sa SNS na nangyayari dito sa buong Japan. Nakikita po kung anong business ang ginagawa natin. Kung wala pa rin po tayong proper license, kumuha na lang po tayo ng proper license. And remember, alam nyo po, yung monitoring ng Japan is very big. Magaling sila. Maski po sa bangko, remember, pag halimbawa, ka dito, let's say gusto mo lang magkaroon ng sideline, pero mamomonitor nila na may pumapasok sa'yo lagi na pera at pupuntahan ka sa bahay kung bakit. Kung anong negosyo meron ka. Hindi lang po sa mga nagsusumbong. Mismo ang Japan po ay minomonitor lahat ngayon. Kaya wag po kayo magpakadali sa pera, magpakadaling kumita, be legal. Mag-legal po tayo. Pinakamaganda na po yan pang matagalan yan. Kaya don't take the risk na ang pangalan nyo pagkaganda-ganda sa Japan, bigla na lang kakatuking ka, biglang pati ang anak mo masashock sa'yo. Dahil nangyari po yan sa isang kakilala ko. I remember, nakatira po ako sa Saitama, nagulat ako dahil may 2 siyang anak, nahuli po siya. Ito po ay nahuli siya, in a way, in a different, naman po, sitwasyon, mga branded bag na imitation. Nagulat na lang siya, kinatok siya ng pulis. At alam niyo, nangyari sa anak niya, nilagay muna sa mga, parang anong tawag doon, kodomo no askari nantiyo ka na.
Anyway, yun na nga po. Kinuha yung mga bata sa kanya dahil kinulong siya na a couple of months. So, walang mag-aalaga sa bata. Nakakaawang bata, pati bata natatrauma sa mga illegal natin na I do understand at naiintindihan ko po na gusto nating kumita. Lalo na kung halimbawa ang asawa natin medyo kinakapo, siyempre gusto natin ng extra. But magpakaligal po tayo. Magpakaligal po tayo para mas matagal. Sayang yung binuo yung oras, binuo yung visa rito, mawawala lang yan. Diba? So yun po mga kababayan ko, Vietnamese nahuli at 13 silang overstay. At doon sila nagkakatay ng baboy mismo sa loob ng bahay nila. At binibenta nila sa kapwa kababayan nila. Yan po ang unang balita. 2番目、お願いします。はい、Pangalawang balita naman po. 皆さんよくご存知だと思いますが、映画俳優のアクターのショーン・コネリーさんが亡くなりました。たいです。Siguro po alam niyo yung movie na James Bond, di ba? 1930年のSi Sean Connery. 8月22日生まれの90歳でした。 At the age of 92 po, binawian siya. Itsugoro desu ka? Kailan siya na? ジェームス・ボンドの映画は60年代、70年代ですね、一番、多かったのは。60s, under 60s. Pero yung are wa nan desu ka? Itsu shindan desu ka? 10月の31日です。おととい。10月31日です。 31. Binawian po siya ng buhay noong November 30. Alam niyo yung James Bond. Ichiban最初の James Bond でしょ? そうです。Number one James Bond siya, kaya talagang superhero na actor po siya. The first James Bond na gumanap, Sean Connery. Sean Connery. Sean Connery. Ang spelling nga ng pangalan niya, S-E-N. Kala ko S-H-A-W-N. S-E-N pala. At the age of 92, どうして死んだんですか？病気なんですが、地方アルツハイマーだった。Alzheimer. Alam niyo po ba ang Alzheimer, ang isang pagkakaalam po ng inyong lingkod? Yung sobrang isip natin, hindi po maganda yan. Sobrang isip, sobrang sobrang negatibo. Ang lakas po maka-Alzheimer yan. Lalo na yung mga memory, ang dali pong maka-zero balance yan. Kaya po pag halimbawang pagod na ang isip nyo, parang po yan parang cellphone. Ang cellphone, pag sobra na ang data mo, di ba, humihina na siya. Ganon din po ang utak natin. At pag naging Alzheimer tayo, wala na. Akala mo, hindi mo nakilala maski pamilya mo. So be careful about it. I myself, nag-iingat po ako kasi syempre ang dami kong ginagawa, ang dami kong gustong gawin. So, nire-relax ko po yan. Kaya every Tuesday, wala po kaming pasok. Onegaishimasu. Yes, hi. 2000年にエリザベス女王からナイトという位を受けまして、彼の正式な名前はサーがつきます。SIR。サー・トーマス・ショーン・コネリーだそうです。Okay. May additional na. Sir? SIR. Sir. Ha? Sir? What does it mean? Price? Level. Maski po raw si Elizabeth, Queen Elizabeth dare? Elizabeth Jo. Jo yun eh? Elizabeth Jo. Queen. Even Queen Elizabeth. Tinawag po si Sean Connery na Sir. Pag sinawag po ng isang queen mismo ang tumawag sa kanya na Sir, napaka-high level talagang actor po siya. Ganun pala yun. Ngayon ko lang nalaman yun. So, minsan biro mo, Queen Elizabeth mismo ang tumawag sa kanya Sir. Minsan talagang napaka-high level na artista siya. Arigatou gozaimasu. Benkyo narimashita. 3番目のニュースは、3番目はですね、pangatlong balita naman po. 今日11月2日から成田空港に PCR 検査センターがオープンしました。 Ngayon po nagsimula na yung binabalita nating November 2 magsisimula na ang PCR Kensa-Tyuka check po sa Narita Airport. Yung po yung mga businessman na umaalis today.
starting po today. And it will take how many hours? 基本的には24時間オープンです。 Bukas po ang PCR clinic sa Narita Airport 24 hours. ただし、Kaya lang, 基本的には9時9 to 5が9 to 5 talaga ang ano nila, ang oras ng clinic po. その時間で、の料金が39,800円。 Oh, so nagbago po kasi noon sinabi nila na by appointment sa pag may appointment ka sa Mang Kyuseng. Pag halimbawa walang appointment, yung Manroxen. Ngayon po hindi na. Ang working hours po nila 9 to 5. 9 to 5, magbabayad ka ng 39,000. And then over the 5 o'clock, yung Manroxen, 46,000 yen. 46,500円です。O, meron pa pong Gohaku yen. Yung Manroxen Gohaku yen, 46,500 yen. はい。それで最初12月ぐらいまではチェックしてからそのペーパーが出るまでに6時間ぐらいかかるそうです。 So since na bago pa lang po nagsisimula ang PCR check sa Narita Airport, sa mga businessman pong aalis, it will take 6 hours and another 2 hours to wait para po lumabas yung certificate. で12月以降はやっぱりいろいろ機械とかが揃えば、サティフィケートが2時間2 hours で出てくる、約2時間アバウトですね、アバウトで2時間で出てくるそうです。 So total 8 時間ですか？いやいや、12月までは6 hours。 Okay. Sorry to say, ang total po is 6 hours. So means to say, yung 2 hours na gagamitin po is doon sa certificate, maghihintay ka. 12月以降、来年になるかと思うんですが、2時間。今6時間でしょ？ Yes, yes. Okay. So, since na wala pa pong kikay, wala pa po yung machine, kikay, ne? Wala po yung machine, hindi pa nabubuo talaga, hindi pa nakukumpleto nila. Total of 6 hours ang paghihintay. Pero starting next year, Junigatsu, hopefully, sa December, is 2 hours lang po ang kakainin na oras. But hindi naman po tayo kasali dyan. Ne, mada, jenbu nande oshete kurenai nda ne. そうですね。それビジネスマンなのにだけ。これちなみにですね、日本医科大学というところの日本医科大学というところが日本医科大学が運営というか運営してますので、はい。まあホームページ日本医科大学とか成田エアポートのホームセンターを見れば細かいことはわかるかと思います。So, yan po ay para sa mga businessman na uuwi ng Pilipinas o kung saan bansa, kakailanganin po ang PCR Kensa. So far po, kaparis po last week na interview natin mismo ang immigration, hindi po tayo kasali dyan. Sana hindi magbago. Yun lang ang anuin po natin. Sana totoo nga hindi na tayo kasali. Okay po? Pasensya na po kayo. Teka muna, may tumatawag na naman. Ex natin. Sorry. Yan po ang tatlong balita ni Mr. K para for today, ang newscaster natin si Mr. K. Thank you very much. Ayan po, narinig nyo naman. Susunod, turuan ko siya magbisaya. Gusto ko magsalitang Bisaya at Ilongga. Ay, to congratulate ang Miss nanalo po from Iloilo, Miss Universe. Whatever the chismis is, you're still the winner. You'll always be the winner. Kumbaga sa may mga issue, nabalitaan niyo po ba yung nangyari sa tungkol doon sa Miss Universe? Kesyo ganito. Pati yung picture niya na before na story niya nilalabas pa. Well, media. Wala tayong magagawa dyan. Kaya whatever happened, you're the Miss Universe. Kahit ano pa. Nailagay na yung corona sa kanya, naipatong niya, and that's it. So, let's just pray for a better na yung paglaban niya naman sa international ay ma-win ulit natin ang corona. Alam niyo mga Philippine, pinakamaraming Miss Universe na nanalo? Yes! Ang gaganda kasi natin. O, diba? Yan po ang ating mga balibalita for today, news for today. Galing kay Mr. K. And next week again, abangan niyo siya. Dahil mismo, paupin ko siya rito para siya mismo ang magkwento at ako naman ay nasa likod. Abangan po natin yan. Onegaishimasu. Ngayon po, balik na muna tayo. Pahinga muna ang tita, ang lola, ang nanay sa commercial muna po tayo. Onegaishimasu.
makikita nyo, andito po kami sa Yamanashi, sa Hokutoshi. Kung makikita nyo po, ang tubig na galing dun ay ito po, sa Diyos na ito, na ginagawa namin. Ito po ay galing sa bundok, dito po sa Hokutoshi. Talagang makikita nyo, yan, ipapokus po natin ang tubig, galing po dyan, dito. Kaya wag nyo pong kalimutan, ang tubig po namin ay very special. Talagang very special para sa magandang immune system natin. Naubos ko. Ang sarap. Super yummy. Kumontak lang po kayo sa amin. Onegaishimasu, yan po ang aming tubig ng Victoria Natural Juice. Yan po ang ating mga commercial, syempre. Anyway, inom muna tayo ng ating super drink. Ito po ang aking nako. Wala kasi akong bagong kailangan talagang dumating na yung bottle. Dinig na dinig ba yung inom ko? Pag malusog ata yun ang sounds. Yan po ang ating VNJ Victoria Natural Juice na ginagawa dito sa Yamanashi Ken. Actually, madali po siyang gawin dahil luya lang siya at lemon. Kaya lang, ang tubig niya po ay ginagamit natin mismo galing sa bundok. Yun po ang difference niya. Dahil ang juice po itself, kaya po natin gawin yan. And all the ingredients, dito po lahat sa Yamanashi. Dito po yung mga plantation dito ng lemon at saka ng shoga, dito po doon po tayo bumibili. At yun ang nilalagay natin dyan. And the water po talaga, very sweet water galing sa bundok. And don't forget, meron po kaming translation, meron po kaming ticketing. And about the QR code, no, kasi po nagbabago-bago ang mga protocol. Excuse po, yan, nadidigay ako lagi pag naiinom ako sa kanya. Iniinom ko siya. So yan po ang ating mga commercial, translation, ticketing, online ng mga assistants. Andito po ang inyong lingkod. Ang team Mag-usap Tayo na opisina po under Victoria Project Company Limited. At mga kababae ko, commercial ko po sa inyo. Kasi po, nagpapasalamat ako, super salamat po sa inyong lahat dahil sa dami po nang nagko-comment, sa dami po nagme-message sa atin, minsan, madalas ata o hindi lang minsan, pinipilit po naming sagutin lahat. Kaya lang po, minsan natatabunan. So, naggawa po kami ng bagong page, which is Biki Ozawa Japan Sodan. Pumasok po kayo doon when it comes to Sodan. May tanong kayo tungkol sa husband nyo na ganito, tungkol sa ganito, tungkol sa visa. Pasok po kayo sa Biki Ozawa Japan Sodan. Kasi po sa Mag-usap Tayo, nandun po lahat, nagtatanong ng ticket, nagtatanong ng hotel, nagtatanong ng translation, blah, blah, blah. Naggawa po kami na para masagot po ng inyong lingkod ang mga tinatanong nyo sa amin, doon po namin babasahin ang mga problema. Let's say, ang anak ko nasa Pilipinas, gusto kong pumunta rito, paano? Ang husband ko nangaliwa, pero nabuking ko siya, anong dapat kong gawin? Ang husband ko, bigla akong hiniwalayan ng hindi ko alam ano pong dapat kong gawin. Yung mga ganong bagay, etc., all about life in Japan. More on Japan po ang ating
Pero remember din po, I'm not a lawyer, I'm not an immigration lawyer, hindi rin po ako embahada, whatever, wala po akong kahit saang affiliated kung saan, ma'am. Ito po si Vicky Osawa na tumutulong sa abot ng aming makakaya. And sometimes, onegaishimasu po, naghihingi po kami ng konting fee. Pasensya na po, kailangan po natin yan para lalong tumagal at umaba ang aming serbisyo sa inyo. Dahil syempre, sabi nga nung isang kakilala ko, naalala ko, paano nga andar ang sasakyan kung walang gasolina? Sabi ko, ba? Magandang words yun, pero yung pala yun. Kasi noon po, ang inyong lingkod, pinipilit kong lahat i-volunteer ang mga bagay-bagay. Pero since po ngayon, lalo na coronavirus, medyo naghinahina ang ibang business na dati, asa-asa lang ako sa aking mga anak at mga asawa, no? Sa asawa, naparami tuloy asawa ko. Anyway, this time po, ang mga services po namin na sinasabi ko sa inyo ay tinutulong din po natin sa Pilipinas. Dahil every year po, nagbibigay tayo ng serbisyo sa Pilipinas sa abot ng ating makakaya, like mamigay ng bigas, mamigay ng dilata, at sa Little Kids. Mamaya po, pagkatapos ng live, mapapanood nyo po kung ano nangyari sa serbisyong nagawa natin this year. Bago mag-corona, nakauwi po tayo at namigay ng 700 katao ng bigas, dilata, etc. At sa mga kabataan, sa mga Little Kids, 150 kids na nabigyan natin ng iba-ibang chichirya, etc. etc. Yan po ay galing sa inyo. Galing sa inyong pag-request sa amin ng hotel booking, ng ticketing, certain percentage po ibibigay natin doon. Starting po yan this year. Last year po nakapagbigay tayo, and last year, if you remember, meron po tayong ginawa na recycle shop na may bumibili at yung pera pong lahat na yun ay ibinibigay for the help in the Philippines. Na nagsimula po kami ng tulong na ganito since 2004. And ngayon po, naka-700 na kami. And I was hoping and praying na sa amin pong proper income, right income, na tulong nyo, maibigay namin, makapagbigay po kami sa next year. I don't know, depende po sa COVID kung makakauwi po ang inyong lingkod, but maski hindi po ako makauwi, matutuloy yon. 1,000 katao po ang pinagdadasal namin mapagbigyan. Kaya yan po, hindi lang po pagtulong ang binibigay nyo sa amin, natutulungan nyo rin po ang ating mga kababayan sa maliit na bagay. Maraming salamat po. And I do hope you understand kung may mga certain fee po kaming hinihingi. Onegaishimasu. Yan po. And this time, eto na po ang ating isang kababayan na maski ang mother niya nagtrust sa atin na talagang ilabas nila, i-share sa inyo kung ano nangyari sa loob ng immigration. Kung ano nangyari ang sinabi sa kanila sa loob mismo ng immigration. Dahil mismo si Mr. Hiro talagang at senior niya sa atin kung anong nangyari. At ang nanay niya, in-explain lahat kung paano nangyari. Okay po. Ready po kayo? Panoorin natin at pakinggan po natin. Onegaishimasu, Manager. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ito si Vicky Osawa. Nandito po ako sa Chiba. Alam niyo po ba, may mga good news at may bad news din. Pero mamaya po may live ako, panoorin niyo po. For the meantime, pakikilala ko po sa inyo isang kababayan natin na si Hiro, na talaga naman nagtiyaga siya, nagtiis siya, at ngayon nahanap niya na paunti-unti, at ang nanay niya ay very supportive. Ito po, ililipat ko po na po sa kanilang mag-ina na talagang nandito para i-share sa inyo kung anong dapat natin gawin, lalo na sa mga anak ng Japanese. Sandali po. Tanghali po, ako po si Hiro, isang half Japanese po. Andito na po ako ngayon sa Japan. Marami po akong pinagdaan ng mga pagsubok, tsaka po problema na like po na hinahanap ko po yung pagkatao ko bilang half Japanese po. Marami po ako nakilalang mga kababayan natin na iba't ibang klaseng pagtulong po na ganun po, hanggang sa nakilala ko po si Tita Vicky at ang team Mag-usap Tayo. Awa naman po ng Diyos ay nagkaroon na po ng linaw ang akin pong lahat na paghihirap at yun nga po sa sakripisyo. May linaw na po. Ang masasabi ko lang po sa mga anak po ng hapon na katulad ko is huwag po kayong mawawalan ng pag-asa,
Lagi po kayong tatawag sa itaas at maging malinis po ang inyong kalooban. At nandyan po si Tita Vicky at until mag-usap tayo, tutulungan niya po kayo. Maraming salamat po. Ayan, si Mother naman, ang kanyang mama na very supportive. Anong nangyari sa immigration? Pumunta kayo, sinuko mo siya. Opo. Anong unang nang ginawa ng sabi ng immigration? Hindi bibigyan. Opo, unang sabi po ng immigration sa akin, sabi mag-ina na talagang hindi daw po maaaring bigyan ng visa ng aming anak. At ako pinakiusap at talagang matigas po ang kalooban nila. Kaya nung ako kami ng aking anak ay nasa loob ng immigration, ako po talaga nananalangin sa Diyos. I believe by faith in Jesus' name na ang Diyos po ikikilos sa mga oras na yon at hindi kami uuwi ng hapon na yun, hindi namin dalang biyaya ng Panginoon. At yung pong final meeting po namin, final decision. 1 o'clock. 1 o'clock po yung PM. In-interview po nila kami for final interview po. At nung tinanong po nilang aking anak kung siya papayag magpakulong na o uuwi, sabi po na aking anak na okay lang po magpakulong siya. Ang mahalaga magkasama kami dito sa Japan. At yung tinanong din po ako kung okay lang po sa akin na aking anak ay makulong o uuwi ng Pinas. Sinabi ko po na kung ano po ang desisyon ng aking anak, ako'y handang sumuporta sa aking anak. Kahit po ang aking anak ay makulong sa Japan, sabi ko okay lang po sa akin. Ang mahalaga, ang aking anak ay mabibisita ko sa kulungan or sa home detain po na aking anak. Ano man po ang mahalaga ay siya makita ko at mabisita ko dito sa Japan kaysa siya uwi ng Pilipinas. Pero po, to God be the glory at nang makita nila yung decision namin, yung tatag ng loob ng aking anak sa tulong ng Panginoon Jesus, nabago po ang decision ng immigration staff. Binigyan po ako, naglabas po sila ng 2 papers, asay po sa akin, sige po. Kompletuhin mo muna to. Na total may visa ka naman, sa iyo na lang kukuha ng visa yung anak. Kaya nga lang, kinakailangan, gusto ko lang malaman kung ano ang property mo sa Pilipinas. Kasi pag ang anak mo ay nakulong na, o maaring isang taon, 3 taon, 5 years, 10 years, pwede bang masuporta ng iyong anak? Sinabi ko, opo. Handa po akong suporta ng aking anak. At sabi ko, alam niya kung anong property ko sa Pilipinas. Sinabi ko po, ang totoo, at ang katotohanan lang na meron sa biyaya ng Panginoon Jesus, meron po kaming 2 may mga property ka. May property po ako sa Pilipinas. Ang sabi sa akin, ganito na lang. Kompleto mo lahat ang mga binigay ko sa'yo at yung mga property mo from Philippines, lahat ng mga show ko o ebidensya, may property ka ipadala mo sa Japan at lahat, pati yung kung may pera ka dito sa Japan, kinakailangan pati yung passport mo, alam namin meron kang pera. Anyway, kukumpletehin natin itong mga papeles mo, sasagutan. Opo. And then from there, dun magsisimula naman yung carry home niya. Opo, salamat po sa Diyos. At ako po yung nag-una-una salamat sa Diyos sa buhay ni Ma'am Vicky at sa team Mag-usap Tayo kasi po napakalaki pong bagay ang nagawa po nila sa buhay ng aking anak. Talaga po nung wala pa po kaming communication ng aking anak, sila po mag-usap po tayo. Ang napakalaking ginamit ng Diyos na napakalaking suporta para po magkaroon po ng linaw at ang desire po ng aking anak na siya magkaroon ng visa at magkasama kami ay meron na pong kalinawan. At talagang kaya mga kababayan, huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Pag dumadanas po tayo ng problema, mga trials o challenges sa buhay natin, huwag po tayong matatakot, huwag po tayong mag-aalala. Unahin po natin, gagamit po ang mga tao na siyang makakatulong po sa atin. At inuulit ko po muli, never give up po. At narin po ang mga tao na handang tumulong sa atin, tulad po ng Mag-usap po Tayo, kay Ma'am Vicky. Talaga po sila willing po. Kapasalamat po ako sa kanilang kagandahang loob, sa kanilang mga efforts na binibigay po sa ating lahat. Kung sa pagkakataon po ito, nabigyan po ang anak
naging maayos na po ang tungkol sa visa ng anak. Ni ma'am ng team mag-usap tayo magagawa. Basta po ma'am, basta po mga kababayan, inuulit ko, magkaroon po tayo ng lakas ng loob, wag po tayo mawala ng pag-asa. Tayo po ay manalangin sa Diyos, hindi natulong sa Kanya at gagamit po ang Diyos sa mga tao tulad po ng team. Mag-usap tayo po ni Ma'am Vicky Ozawa po. Maraming salamat po at pagpalain po lahat kayo ng Diyos. In Jesus' name, Amen. Thank you. Yan po ang ating very, very good news para sa ating mga kababayan na huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ngayon po, meron tayong mga ilang kababayan na very sad to say na walang visa. Pwede po kayong sumuko. And the more you suko, the more na hindi nakakatakot. Kasi po, pag kayo po ay nahuli sa kalsada, mas ikukulong po kayo. Whereas kung halimbawa kayo mismo ang sumuko at sabihin nyo ang rason at sabihin nyo kung anong ganong ganito, baka po pwede kayo mapagbigyan. In case of Hiro naman po, Mr. Hiro, kasi po siya talagang half Japanese. At would you believe, for how many years hindi niya nakita ang kanyang kapatid na lalaki. And with the help of my team, kasama po ang aming team, nakita po silang magkapatid na very sad kasi maski ako na na-touch, ayan na naman yung crying lady ko. Na-cry din ako noon. Pero very friendly naman yung kanyang brother. Kasi po ang kanyang father ay nawala na. Pero yung brother niya dito sa Japan, na anak ng tatay niya, is talagang willing naman siya i-assist. In some ways, meron po mga bagay-bagay na dapat ayusin pa rin at pag-usapan. Kaya po, ulitin ko mga kababayan, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kapares ni Hiro, nung una natatakot din siya, ninenervous, pero syempre, andyan yung power ni mother, nung mother niya. Kasi kailangan niya pamilya. Importante yan. Andiyan yung power ni mother, hindi ka uuwi. Dito ka, ano man ang mangyari, dito ka. So, ayan po. At tatapusin na lang po ang ilang papeles para maiayos na ang mga bagay-bagay at makapagbigay ng karihomen sa kanya. And from there, pag naayos na po yung tungkol dun sa brother niya, okay na yung mga statement and everything, pwede po siya mabigyan dito ng long-term visa. Dahil talaga naman dapat lang naman, dahil nandiyan naman, nakikita naman sa beauty niya. Pasensya na po kayo kasi privacy matters. Nag-request po sila na kung pwede, i-shadow, kaya lang po, hindi ko may edit ng shadow, kaya nilagyan lang po namin ng diary. Kasi po, kailangan nila ng yung personal po nila, ayaw nilang masyadong, kaya lang po, nag-ask po tayo na i-share nyo naman para lalong magkaroon ng lakas ng loob at magkaroon ng power ang mga kababayan natin dito na nanghihina, lalo na kung pareho ng case niya. Maraming salamat, Madam, sa mother niya and kay Mr. Hiro. Thank you for the sharing. And I'll see you tomorrow. Okay po, yan ang ating one-on-one na napakaganda. And next week, meron din po tayong another one-on-one live interview na rin po sa ating kababayan na nag-share. At mga kababayan ko, kung meron po kayong i-share at hindi nyo gustong ipakita ang inyong face or anything without mentioning any full name, pwede po natin gawin yan para po malaman ng mga kababayan natin na pwede pala ito, mangyayari pala ito. But syempre, sa totoo lang po tayo. Lahat ng katotohanan ilabas natin para mas talagang flat na maibigay ang grasya sa atin. And this time, pahinga muna po ang lola, ang tita, ang ate, ang nanay. Siyempre po, commercial onegaishimasu.
makikita nyo, andito po kami sa Yamanashi, sa Hokutoshi. Kung makikita nyo po, ang tubig na galing dun ay ito po sa juice na ito na ginagawa namin. Ito po ay galing sa bundok dito po sa Hokutoshi. Talagang makikita nyo ang yan. Ipapokus po natin ang tubig galing po dyan dito. Kaya wag nyo pong kalimutan, ang tubig po namin ay very special. Talagang very special para sa magandang immune system natin. Naubos ko. Ang sarap. Super yummy. Kumontak lang po kayo sa amin. Onegaishimasu, yan po ang aming tubig ng Victoria Natural Juice. Yes, yan po ang ating commercial. At siyempre, ang ating V&J Natural Juice. Paki-wait po, inintay lang namin yung delivery. Na-late po ang delivery talaga ng bottle. Kaya yung nag-order po sa atin ng mga V&J Juice, paki-wait lang po. Andito na po yung mga ingredients na i-order na natin, yung mga ingredients, yun na lang pong bottle ang hinihintay natin. At gusto ko pong bumate ang ating super friend, ang isang friend po natin na sa Pilipinas, super pro golfer, si Orlan Sumcad. Thank you for watching. Kamusta na kayo dyan? Si Ben Labanza, thank you so much. Kamusta na? May golf-golf na rin ba? Dito kasi medyo nagsisimula na sila maglaro-laro. May mga certain rules lang na hindi magiging normal way ba? Yung bang talagang may distance ang bawat ano, maski sa paliguan. Kasi ang Japan po, pag nag-golf, after nilang mag-golf, naliligo sila sa off-road. Pero lately po ata parang maraming hindi naliligo. Siyempre medyo scary pa. At lalo na po ngayon, ang corona ay tumataas. Anyway, let's all pray na wag naman ganun dumiretso na naman. And also, gusto ko pong sabihin sa inyo na batiin ang ating Miss Universe, Miss Mia Otani. Anak, gambati kudasai. Kasi po nagagambaro siya, meron na siyang mga movie ngayon na nakikita natin. Si Miss Mia Otani po, omedeto iha, gambate, you can do it. Kayang-kaya mo yan. Basta keep praying and don't forget, you have your family with you. And be positive. Okay? Maraming pagsubok, pero kaya mo yan, anak. Maraming salamat sa iyo always. And at syempre, ang ating mga online services. Huwag niyo pong kalimutan ang online services natin. Mga iba't ibang services like hotel booking, ticketing, translation, etc. etc. At mga visa. Marami pong nagtatanong kung talagang kailangan ng visa ng husband nila. Yes po, kailangan ng visa. You can inquire to us po. Pwede kayong pumasok sa FB page ng Mag-usap Tayo. Pwede po kayo mag-inquire doon. And para naman po sa mga soda na makausap niyo mismo, makausap niyo po or makita ko talaga na hindi natatabunan yung inyong mga katanungan, pwede po kayong pumasok sa Vicky Ozawa Japan Sodan. Yan po ay sinasagot ko ng from 3 o'clock until 5 o'clock lang po. And remember, our working hours is from 1 o'clock until 5 o'clock po. 1 to 5 po ang working hours namin. And Tuesday, wala po kaming pasok. Pahinga muna ang aming mga easy para hindi ma-full tank siya. Relax, relax. Di po ba? Yan po ang ating mga commercial. And this time, pasok na po tayo sa mga katanungan ng ating mga kababayan. Ito po ang galing sa inyong lingkod na tanong ng mga kababayan natin na confused dahil ang dami-daming mga totoo ba ito?
Bakit ganon? Ano ba yan? Ba't sa'yo mura? Ba't ako mahal? Ito pong unang katanungan. Magkano po ang talagang presyo ng swab test sa Pilipinas? Actually, I myself, magkano ba talaga? Wala bang uniform talaga na magkaroon ng... Okay? Number 1, sorry. Sorry, I forgot. Nasanay na ako yung team namin nila at... Okay, first question. Ulitin ko po, take 2. Magkano po ang talagang presyo ng swab test sa Pilipinas? Marami pong presyo. Iba-ibang presyo. Dahil mga kababayan natin mismo nag-share ng merong 18,000, may 13,000, may 7,000, may 4,000. Hindi po pare-pareho. At meron din po tayong nalaman na libre. Pero napakahirap hanapin libre. Kasi po, lumilipat-lipat ata sila ng lugar. Kaya po, ang ma-share ko po sa inyo, siguro magtanong po kayo mismo sa barangay nyo. Ang barangay po, maraming alam sa ganyan bago po kayo pumunta sa mga ospital. And remember, ang pagsaswab test po, i-share ko po sa inyo, kukuha po kayo sa Japan Embassy ng parang doon po i-stamp ng doktor. Pero I remember, nung tinanong ko po ang immigration dito sa Japan, na kailangan pa bang kumuha ng form na yun? Ang sagot naman po nila, maski hindi, as long as there is a complete explanation tungkol doon sa pagsaswab test sa inyo sa Pilipinas. No? Pero hanggat maari na, para hindi na maging error dito pagdating sa Japan, kumuha na po kayo sa Japan Embassy. And then, from there po kasi ilalagay anong oras kayo sinwab test, anong oras na tapos, blah, blah, blah. At yung mismong signature ng doktor, kailangan po yan. Dalhingi po yan dito sa Narita. At maski po paglabas nyo sa Pilipinas, remember, 72 hours. So, pinag-usapan na po natin ang swab test, not only the price, yan po. 72 hours, huwag po kayo mag-error. Dahil baka mamaya hindi nyo alam, lagpas na. Nagsisimula ang bilang niya ng pagkalabas po ng test. Doon magsisimula ang 72 hours. So, ingat po kayo. At tungkol po sa presyo, parang sinabi ko, iba-iba ang presyo. Itanong nyo po, the best for me, sa barangay po kayo magtanong. Meron po silang siguradong kaalaman tungkol dyan. Yun nga lang, sabi nila, tinataga pag abroad. Nakakalungkot, nakakasad sabihin. Pero yun ang sabi, yun ang mga nagiging issue na sana mawala na yung swab test sa Pilipinas. Or magkaroon man ng swab test, alam mo yun, magkaroon na lang kung halimbawa, kapares ng Japan, tingnan nyo naman ang PCR nila sa loob ng airport mismo. May clinic na tinayo dun. May clinic na malapit dun mismo sa airport na pupunta ka ng maaga para mauna ka. At ang presyo ay iisa. Eto na po ang presyo. Sana naman sa atin sa Pilipinas, isa na lang. Pag sinabing 10,000, ay di sige, 10,000, wala tayong magagawa. Pag sinabing 4,000, di 4,000, make sure na lang na talagang gampanan, hindi yung pera-pera. Diba? Sorry to say, pero yan po nararamdaman ng ating mga kababayan na sana nga po matanggal na itong swab test dahil parang naging business na po siya. Kahit sino pwede nang mag-swab test at papipirma na lang sa doktor. Be careful about it. Baka po hindi tanggapin yung swab test certificate nyo. Ingat-ingat lang po. Yan po ang tungkol sa unang katanungan. Hajime te, ni ba may ikimasu? Oh, pwede po bang mag-tourist na sa Japan ang multiple visa? Hindi pa rin po Hindi pa open po ang Japan for multiple visa na tourist. Kasi alam niyo po yan, di ba, mayroong mga tourist visa na nabibigyan sila ng multiple good for 5 years. Di po ba? Kaya po, mga kababayan ko, hindi pa po pwede. Madadame desu. Hindi pa po pwede maski may multiple visa ka. Pwede lang po ngayon ata ang alam ko is mga businessman. Pinapapasok at yung mga COE, mga dating permanent visa na pwedeng ayusin naman dito. Okay po, sambang may ikimasu. Ang pangatlo naman pong katanungan, ano po ang hiningi para maibalik ang permanent visa ko dahil sa naabutan po ako ng lockdown sa Pilipinas? Okay, ganito yon. Hindi ko alam kung nasa Pilipinas ka pang nagtatanong o nasa Japan na. Maybe nasa Japan na. Sagutin natin na ang tanong mo ay nasa Japan ka na. Kasi po, nasabi ng immigration diyan na magkakaroon po lahat ng mga permanent visa na naabutan sa Pilipinas,
bibigyan muna ng 3 years visa. Pupunta po kayo mismo sa Japan Embassy. Okay? Ngayon, kung nandito ka na sa Japan, ang sagot po dyan is magpupunta po kayo sa immigration. Pupunta po kayo sa immigration. At sasabihin po sa inyo kung ano ang mga kailangang papeles. Siyempre po, application form. Aalamin po natin yan mismo sa immigration at sasagutin ko po kayo sa next live natin. Sa next slide po, tatanungin po natin sa immigration kung ano talagang kailangan kasi nasabi po yan yung mga naiwan sa Pilipinas na natanggal, na hindi nakabalik agad dito. Ang mga permanent visa po ay babalikan sila ng 3 years visa, pero pagdating dito, pwede niyong ibalik yan, i-apply ulit sa immigration at ibabalik ang inyong permanent visa. Pero syempre po, hindi ako immigration, mas maganda po mismo sa immigration kayo pumunta at alamin. Pero alamin din po natin at ibabalita natin. Kung sino po naka-experience, andito pang mag-usap tayo, please share naman po sa amin kung ano nangyari para po ma-share natin sa mga kababayan natin dito na naku-confuse tungkol sa nangyayari sa mga visa nila. Onegaishimasu po. Yan ang ating mga katanungan dito sa ating live. And this time, humugot po kami galing sa mismo sa mga comment ng mga kababayan natin ang katanungan. Ang magsasalita po ngayon ay si Miss Rica. Miss Rica, anong unang katanungan, Iha? Okay. Mr. Joel Biloria. Yes po. Hello po. Tanong ko lang po. Nadisgrasya po kasi ako sa kaisya namin. Ngayon gusto ko malaman kung... Narinig ba? Daijoubu desu ka? Kikoiru? Okay. Ulitin natin. Galing kay Mr. Joel Biloria po. Biloria. Hello po. Tanong ko lang po, nadisgrasya po kasi ako sa kaisya namin. Ngayon gusto kong malaman kung may matatanggap po ako sa insurance. Muntik na po kasing maputol daliri ko. Oh my God. Yes! Meron, sir. Meron po yan. May Rosai Hoken po. Bawat worker dito sa Japan, Rosai Hoken po meron yan. So, pwede, ang tanong doon, anong sabi ng kumpanya? Dapat alam nila yan. Anong visa niya? Okay. Kung ano ang visa meron ka, whatever visa it is, kung halimbawa po, maski nga po walang, sorry to say, wag naman po hindi proper visa, pwede pong yan. Dahil may Rosai Hoken po silang tinatawag dito. At yung Rosai Hoken na yun ang magtutulong po sa inyo. And even the company, sir, may makukuha po kayo. Pwede po kayo mag-PM sa amin, pwede nyo po akong kausapin mismo or mag-text kayo sa istorya kung paano nangyari and send the photo itself. Kung ano pong maitutulong ng inyong lingkod, pumasok po kayo sa FB page ng Biki Ozawa Japan Sodan. Biki Ozawa Japan Sodan at doon ko po ibabasahin at aalamin kung anong dapat natin gawin, kung anong maitutulong po namin. Yes, sir. Meron po kayo makukuha. Anong pangalawa? Pangalawang katanungan po, galing po kay Mickey Mini. Mickey Mini, hello! Good day, M po. Tanong ko lang po sana kung paano ko makukuha ang anak ko na Pinay sa Pilipinas para dito sa Japan manirahan na kasama ko. Okay. Miss Mickey Mini. Wow! Kitang name. Miss Mini, ganito yan. Ang tanong ko is, anong edad na ng iyong anak? Kasi may certain age ang pagkuha ng anak ng long term. Yung mag-stay for good dito sa'yo. Pag tourist, kahit anong edad yan, pwede. Pero kung halimbawa, less than 20 siya, pwede. Actually, giri-giri ka, minsan may 20 rin naman, pero giri-giri na yung kumbaga sa medyo mahirapan na tayo doon. But still, kung halimbawa maganda naman ang income nyo rito, you can try maski 20 na siya. Pero more than that 20, may mga system na lang na dapat gawin. Pero kung less than 20 siya, pwede mo namang ma-invite siya dito. Pwede ka mag-PM sa akin, pwede kang pumasok sa Biki Ozawa Japan Sodan. Pwede nyo pong ilagay yung istorya nyo doon, sabihin nyo sa akin at babasahin ko po yan sa abot ng aking makaya. And remember, nagbabasa lang po ako from 3 to 5 lang po. Onegaishimasu. Ang pangatlong katanungan naman po ay galing po kay Javison Serda. Javison? Serda po. Serda. Hello po. Kamusta? Ma'am Vicky, ask ko lang, pwede na po bang pumasok sa Japan ang may visa long term po? First timer po. Oh yes, pwede na. Pwede na. Pwede na kayong pumasok. Long term kayo, first timer na long. Ibig sabihin, does it mean nakalalabas lang ng COE mo or not? Kung halimbawa dati ka ng long term dito,
at naabutan ka ng lockdown sa Pilipinas, nakakapasok na po. Basta may proper reason. But mas maganda po pumunta kayo sa Japan Embassy and bring your passport with you and the blue card. Dalhin niyo po yan doon at alamin kung anong magiging rules. Kasi po, may certain, may narinig po tayo na pagdating dito daw hindi nakapasok. Bakit kaya hindi permanent po raw yung tao? Hindi ko lang alam kung bakit. Inaalam po namin yan mismo sa immigration yan kung bakit ano nangyari doon. Pero wala po tayong katibayan na siya mismo ang tumawag. Narinig lang po natin yan. Pero itatry po natin itawag yan sa immigration. Yung tungkol po sa long term, yes po, nakakapasok na ngayon. Marami na pong nakapasok na long term. Okay, yan po ang ating tatlong katanungan. And this time, hindi tayo basta mag-e-end, di ba, kung halimbawang walang kasabihan. Ang quote for today natin. At sana po mga kababayan ko, kung halimbawa may mga katanungan kayo, ulitin ko po, Vicky Osawa, Japan Sodan. Pumasok lang po kayo doon at sasagutin ko. When it comes to translation, when it comes to mga ticketing, hotel booking, pumasok po kayo sa FB page, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa at sasagutin kayo ng mga kasamahan ko doon. Onegaishimasu po. Para po hindi mag-mix. Vicky Osawa, Japan Sodan po. Onegaishimasu. Ito po ang ating kasabihan for today. Okay, alam niyo po yun, na kahit sino, na matagal na po itong kasabihan na ito na inuulit ko lang po at narinig ko na po ito. At alam ko, alam niyo ito. Ito po ang kasabihan. Quote for today. Okay, kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw mo, may dahilan. Kasi po, may mga bagay-bagay dito sa mundo na wag na lang, Mendoza, may appointment ka. Sumagot ka sa kanya, napupunta ka. Sinabi mo, oo, ganitong oras. Biglang ang gagawin mo, biglang tatawag ka, kesyo ganun ganito. Kaya nga po sabi nila, kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw mo, may dahilan. Puro dahilan pag ayaw mo. Kaya better, bago po tayo sumagot, makipag-commit, sabihin natin kung baka magbago ang schedule, baka hindi ako makarating. When you do the commitment, i-commit nyo po hanggat maaari. Sa bagay, tao lang po tayo. Minsan, maski makapag-commit tayo, minsan, ay, teka, iba ata, wag na lang, sige, teka muna, ganun. Natural po yan. But make sure you answer the phone. Kasi nangyayari po minsan, nakipag-appointment, nakipag-ganun-ganito, biglang nagbago ang isip, papatayin ang phone, hindi sasagot. Naghihintay yung tao sa istasyon, lalo na ngayon maginaw. Napakahirap. Pinaghihintay niyo yung pinangakuan niyo tapos hindi kayo darating. Especially sa work, sa trabaho. Nangako, darating. Biglang niho, wala. Okay lang naman po yun na hindi niyo magampanan kung ano yung pinangako niyo paminsan-minsan. Pero the more you do that, the more na nagiging kuse. Nagiging kuse niyo na po yung ganong hobby. It's a bad habit talaga. I myself, dati po akong ganun. Kaya ngayon talagang when I promise something, I try very much na gawin ko po yun. Kasi pag nangyaring nakalusot ka sa isang bagay na ganun, parang, okay lang, wag na lang. Kasi po nangyayari rin talaga kahit kaninong tao yun. Kaya po itong quotes for today, kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw mo, may dahilan. Yan po ang mga very bad habit. Wag po natin gawin yan. Lalo na, I remember po, I have this pamangkin. Medyo natatouch naman ako dahil up to now, natatrauma ako doon sa ginawa ko yun sa kanya. And I was hoping na ma-meet ko siya dahil nandito po siya nakatira sa Yokohama. She is the daughter of my cousin through mother's side. I remember that time, nakatira ako sa Tokyo pa, I promised her that I'm going to pick you up for vacation in my place. And it so happened, meron akong mas nagustuhang puntahan. And I don't even call. I don't even call na, sorry, I cannot come. Kaya nasa-share ko po to sa inyo na nung time na yun, yung phone ko, pag tumatawag yung nanay, hindi ko sinasagot. That's really bad. Kaya po hanggang ngayon nasa puso ko siya. Kaya I was hoping na makita ko po siya, magkita kami and to say sorry. Kasi from that time, nung nangyari po, after a month na nagkita kami ulit nung pinsan ko, nagsabi akong sorry pero the little girl is very hurt na. So anak, sorry. If you're listening, she's my pamangkin po through mother's side. Yan po ang wag nating gagawin. Lalo na pag nangako tayo sa bata. When we promise to a kid, a little kid, or maski sa adult po, make sure na you
you made your promise, whatever it is. If you cannot make it, it's okay. But still, you have to call, you have to say, you have to do it again. Na yung pinangako mo, gawin mo ulit. I mean to say, yung nangako ka, puntahan mo na. Build it up again na tinupad mo na, tuparin mo na. Kasi hindi po maganda. Kaya nga po minsan may mga nanay na nagpa-promise para hindi umiyak. And after a while, hindi naman gagawin. It's no good sa isip ng bata. Kaya yung pong sinare ko sa inyo, it's still in my heart na yung little girl na yun na pinangakoan ko ay hindi ko na napuntahan. I was so bad. Talagang, I feel so bad up to now na I do hope na makita ko ulit siya, makausap ko siya. Kasi from that time when I wanted to talk to her, and the mother was telling mo, no, she was hurt, ganito. And now, I'm trying myself when I promise to all my apo, to all my families, to other person na not to do it again. Not to do it again. But still, tao lang po tayo, nangyayari pa rin na minsan nagiging bad habit. Nagiging ganon, yung pangako natin. And even to my friends, sometimes I promise, sige, kain tayo, ganun. Biglang, ay naku, teka muna. And you know what happened? Na-trauma ako nung gabing yun. And not to tell you the story about it. I promise her that I'm going to pick her up, let's have a dinner, blah, blah, blah. And you know what happened? There is a trauma that comes up to me that evening. And I was so shocked, and it's all clear for me now anymore. Wala na po sa akin yun, yung nangyaring traumang yun. Anyway, yan po ang masasabi ko. Quote for today, kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw mo, puro dahilan. Huwag po natin gawin yan. And this is Vicky Osawa, ang inyong lingkod. Sa abot po ng aming makakaya, andito po kami. Tuesday, Yasumi. Hindi po kami sasagot ng phone. Hindi po. Nagbabasa kami ng message pero don't expect na sasagutin po namin. Pahinga muna isip namin. Gomen na sa onegaishimasu po. And syempre, wag niyo pong kalimutan ang aming non-profit organization, Liberty International, na ginanap last February at nandun po ang mga TV mismo na pinalabas ang aming event na yon na pagtulong sa ating mga kabayan sa Bacoor, Cavite na andyan ang pamilya ko, si Miss Susan, na very supportive na maski pa meron kaming error na 2 joke. Hello, sister. Sister ko po yun. Anyway, sis, I love you. O, diba? I love you kita, maski galit ka sa akin. Yan po, yan ang mga istorya. Anyway, bago po mag-ending, syempre, hindi natin kakalimutan ang salitang, may we all live with love, peace, and harmony. Arigatou gozaimashita. Thank you. Bye. See you next week. Bye. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi na
mawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo, mga pagsubok